Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Huli. Pahayag ito ni ex-Congressman Ace Barbers tungkol sa impeachment ni BP Sara. Sabi niya, Ace Barbers, kada perma sa Kamara, refleksyon umano ng sentimiento ng milyong Pilipino. Naniniwala si dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers na ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi lamang dikta ng mga politiko, kundi nagmumula sa tunay na kagustuhan ng sambayanang Pilipino. Ayon kay Barbers, ang mga kongresistang sumusuporta sa hakbang na ito ay kumikilos lamang bilang boses ng kanilang mga nasasakupan. Ang kadaperma para sa impeachment ni BP Sara ay hindi boto ng Kongreso, yan ang sabi niya, kundi boses ng milyong-milyong Pilipino. Binigyan diin niya na ang impeachment ay isang mahalagang bahagi ng demokratikong proseso at nagsisilbing mekanismo upang matiyak ang pananagutan ng mga halal na opisyal sa harap ng publiko. Wow! Palakpakan naman natin si Congressman Barbers, chairman ng Quadcom, yung kanyang vice chairman ba ng Quadcom si I'm not sure ex-congressman Ako. Pumanaw na at nakakalungkot dahil imbes na makiramay ang sambayan ng Pilipino, natuwa. So, nagsasalita pa rin kasi ang wife niya, yan ang kongresista ngayon sa kanila, 2nd District sa Surigao. So, nakikita ko, itong impeachment ni BP Sara na isasampa next month, sigurado, Barbers, pipirma na naman yan. Laban sa impeachment ni BP Sara. At maalala ko nung panahon ni Tatay Digong, itong si Barbers na ito, ang dami niyang papuri sa ating Tatay Digong. Ngayon, wala na. Yung Quadcom nila, talagang binanatan nila ng husto ang Duterte. O sige, boses man kayo ng mga Pilipino, so be it. Tingnan natin kung yung reaksyon ng netizens. Naniniwala ba sila dito sa pahayag ni Barbers? Basta ang summary, impeachment kay BP Sara, boses ng taong bayan at hindi ng politiko. Wow! Galing. People who reacted. 39. Sana makita ito ni Ace Barbers, yung mga reaksyon ito. 39,000 people nag-react. 37,000 tumatawa, 332 ang galit, 1,600 lang ang nag-like o naniwala sa kanya. So ilang porsyento yan? Nasa 2% lang ang naniniwala kay Congressman Barbers. The rest, tinatawanan siya, hindi na pinapaniwala ng kanyang sinasabi. Okay, basa tayo sa mga comments. Ben Enriquez, 32 million voted for her. The biggest votes garnered in the history of Philippine election. I believe more people will vote for her because the people are frustrated and angry with the massive corruption happening in this current government. Agree ako niyan. Sabi ni Carol Durmal, 32 million voters versus ghost, taong bayan. Supreme Court versus Senator and Congressman losers. Charis Salazar, Malita King, courtesy of a flood control project. Bob Malyares, Mr. Barbers, are you sure about doubt or you're just daydreaming? Hello, Kains. Los nimo. Maleta. Pamor. Joe Advento. Tahol. All you can. Barber.
Michael Macarej, she got a real majority vote with the most votes for any Philippine elected official. In fact, she had more people who voted for her than BBM. Correct. Kasi nung 2022 na election, kahit kami, yung pamilya ko, dito sa Mindanao, Ilocano kami, we consider ourselves Marcos loyalists. But, ang aming gusto, BP Sara. Mayor Sara pa noon, nung hindi pa siya tumakbo. Kasi, front runner sa survey, Mayor Sara. Una akong bumilib kay Mayor Sara, yung napanood kong video nung sinapak niya yung sheriff. Sabi ko, ito ang kailangan nating leader. Anong year ba yon? Mula noon na nabighanin ako kay Mayor Sara. Nakita ko na yung tapang, malasakit, lahat nandun sa kanya. Ito ang kailangan natin. Kaya nung paalis na si Tatay Digong at lumalabas sa survey na nangunguna si Mayor Sara, sabi, Mayor Sara tayo. Lahat kami. Unanimous kami as a family dito sa Mindanao. Bigla mang nag-slide, napunta ang Vice President, pinakandidato niya ang BBM. Sabi ko, sige na lang. Siguro, for continuity. Sige na lang. So, para maipagpatuloy ni BBM ang nasimula ni Tatay Digong, kaya presidente mo na. After na BBM, si BP Sara naman. Di ba? Ang ganda sana kung gano'n ang nasunod. Ngayon wala itong Marcos, Araneta, Romualdez. Ayaw nilang bitiwan na ang poder. Kaya, ito, ginigipit nila si BP Sara para hindi masingitan. Gusto nila, after Marcos, Romualdez sana. After Romualdez, Sandro. Ganon. Na. Anong nangyari kay Romualdez? Merisi Gaba. Sandro. Ano yan? Kahit balik-tarin mo pang mundo, hindi na mananalo ang Sandro Marcos sa national politics, presidente, never. Sara Duterte. Ako hindi maganda itong political dynasty, but depende sa klase ng pamilya. Ayoko, yung karamihan kasi ng mga political dynasty ngayon, self-serving, but iba ang Duterte. Kitang-kita ko sa Davao. Kaya okay ako. Poros Duterte. After BP Sara, Baste, mga ganon. Nandyan ang tapang malasakit sa mga Duterte. Kaya ako, proud, DDS. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga namog sin. Aliog sa nagatag sa sin. Salamat tayo. Ug karon mo na dayon ni ang atop sa natagaan na mo giyero. Mga sako gipang panandrang dayon o habol. Una ni ang ilang atop. Ug karon mag-atop na ni sila. Hay tengah ada bawa. Ito naman na yun si Kuya. Salamat sa Ginoo og sa tawo nga nagtabang ani og salamat tungod sa iya pito na katuig ning akong sinaya pag yun na pulian. Salamat kayo. Lagi. So pito na katuig ya bago pa ka nakapuli og atop Bago sa imong balay. Pito na katuig kaya pag yun na pulian. Ngano man niya sa kadugayon na wala ka nakapuli og atop? Wala lagi, wala may kuan. Walay budget. Unsa daya imong trabaho? Kuanra, umara. Uma, Igo-igo raban, wala naman pangonsumo. Di nagigaw ka budgetan ang kuan yun. atop. Atob.
Lagi. So pila na day imong edad? Kuha na 30. Ang imong anak pila ka buok? Tulo. 3 ka buok. So naga-eskwela na sila. Oh, ang isa, ang duwa wala pa. So salamat kayo ya. Oh, salamat pod. Salamat kayo.